So kung magte-take ka ng Civil Engineering Board exam or meron kang strema o theory, sign mo na to para mag-aral. So ang ituturo ko sa inyo ngayon is yung topic sa struct na madalas lumalabas sa board exam. At ito ang Morse circle. Ngayon, yung iba, pag naririnig yung Morse circle, pinagpapawisan na. Pero wag kang mag-alala. Ang Morse circle, puro lang yan geometry at trigonometry. Pag marunong ka nun, basic na sa'yo ito. Pero ano nga ba ang Morse circle, no? So ang Morse circle, graphical representation lang yan ng stress na nararanasan ng object or ng material natin. Ngayon, ginagamit lang ang Morse circle kapag sobrang complicated na kunin yung stress state ng object natin at ginagamit din to para malaman yung critical stress ng object natin. So kapag lumagpas ka sa critical, sira yung material mo. Pero for example na lang, meron tayo kunwaring cylinder, tapos meron tayo kunwaring force. Ngayon, matik, alam naman natin na kapag ganyan ang force natin, ganito possible maging deformation ng material natin. Ang gawin naman natin is kuha lang tayo ng stress element. Pero ano nga bang stress element, no? So, ang stress element, napakaliit lang na portion niya ng material natin na halos tuldok lang o mas maliit pa doon. Basta napakaliit lang yan. At kapag sinabing stress element, ayan yung mismong ina-analyze natin para malaman natin yung distribution at epekto ng stress sa material natin. Ngayon, pag in-analyze natin yung tuldok na yan, malalaman natin yung lakas, elasticity, at failure ng object natin. Pero para mas maintindihan nyo, no? Ganito lang yan. Kunin muna natin tong stress element natin, tapos zoom in lang natin. Ngayon, since meron tayong force, matik, meron din tayong stress. Magkakambal nga yan, di ba? Pero ano bang sabi ko kanina? Since sinabi ko nga, ang stress element, ayan yung mismong ina-analyze natin para malaman yung distribution at epekto ng stress sa material natin. So, ang gawin natin, analyze natin tong stress element na nanggaling sa illustration natin sa taas. So, magkakambal yan ha. Yung stress at force, magkakambal yan. So, kung meron kang normal force, matik, meron ka ding normal stress. Kasi nga, di ba, ang normal stress o ang stress is equal lang sa force over area. So, kung meron kang force, meron kang stress. Ngayon, kung titignan natin ulit yung figure natin sa taas, ang tanong ko sa inyo, meron ba tayong shear force o shear stress dyan? So, short answer, wala. Pero kapag yung stress element natin yan is ni-rotate natin at gusto natin kunin yung stress dyan sa point na yan or sa inclined plane na yan, magkakaroon na ba tayo ng shear stress dyan? So, meron na. Paano? So, ganito yan. So, ang gagawin natin para mabilis yung force na yan, gawin na lang nating stress directly. Kasi nga ang force, di ba, pwede mo naman i-convert into stress. So, meron tayong external load or stress na horizontal galing sa illustration sa taas. So, meron din tayo dito. Ngayon, ang tanong ko muna, normal stress ba yan? Hindi. Kasi hindi perpendicular sa parang cross-section ng stress element natin eh. Pero shear stress ba yan? Hindi din. Kasi hindi naman yan parallel sa cross-section ng area natin. Ngayon, ang stress na yan, yung red na arrow na yan, ayan yung resultant ng normal stress at shear stress natin. So, ang component ng arrow na yan is eto. Meron tayong arrow na perpendicular sa parang cross-section natin. So, perpendicular, ayan yung normal stress. At magkakaroon na din tayo ng parallel na arrow sa parang cross-section natin. So, parallel, ayan naman yung shear stress natin. Ulitin ko yung red na yan, ayan yung resultant ng shear stress at normal stress natin. So in summary, based sa illustration natin, kapag hindi natin i-rotate, normal stress lang, matik. Pero once na inikot na natin yan, nagkakaroon na din tayo ng shear force. Pero wala nang ibang mas maganda pang way para ituro tong topic na to aside sa pagsasagot ng problem. So sagot tayo ng problem. Habang nagsasagot tayo, magtuturo pa din tayo. Pero wag kayong mag-alala, pinakita lang natin yung concept nung simula. Pero ang tinatanong talaga dito sa topic na to is ito. At ito talaga yung dapat nyong matutunan. So magsagot na tayo.
So, ang sabi sa problem, meron daw tayong isang stress element, meron tayong normal stress, at meron din tayong shear stress. Ngayon, ang value daw nitong normal stress na to is equal daw sa 150 kilopascals. Tapos dito naman daw, ang value naman daw ng normal stress nito is 90 kilopascal. Tapos yung shear stress naman daw natin is equal daw yan sa 60 kilopascals. So lahat ng shear stress natin, 60 kPa. Tapos kung mapapansin niyo, meron tayong dash line or simply plain AB. Pero wag niyo muna isipin yan ha. Explain natin yan mamaya. Pero ito yung mga hinahanap sa problem. Ngayon, explain pa natin tong stress element dahil crucial yan sa pagsasolve. So meron tayong tinatawag na phases. Ito, isang phase, ito din, isang phase, ito din, isang phase, tapos ito din, isang phase, okay? Ngayon, magkakapares kasi yan. Etong phase na to, ang tawag dyan, vertical phase. Simply because naka-vertical siya. Tapos ito namang phase na to, ang tawag naman dyan is horizontal phase, okay? Kasi naka-horizontal, magkakapares yan ha. Ngayon, since sila nga yung magkakapares, pag tinignan mo dapat yung stress element natin, dapat pag ganito mo tignan yan. Tatakpan mo lang yung hindi niya kapares, okay? Kunwari na lang, ito, vertical phase to, di ba? So kapag tinignan mo yan, ito lang titignan mo. So ayan yung mga stresses na nakakabit sa kanya. So kung interested ka sa vertical phase, tignan mo lang yung stresses na nakakabit sa kanya. In this case, ito daw yung nakakabit sa vertical phase natin. E di yan ay 90 kPa na normal stress tapos 60 kPa naman na shear stress. Ngayon naman, kapag tinignan naman natin tong horizontal phase, ganun din. Tatakpan mo lang din yung hindi niya kapares. Sa madaling salita nga, focus lang tayo sa stresses na nakakabit sa kanya. Mahalaga yan ha, tandaan niyo yan. Ngayon, unahin na natin tong vertical phase tapos pag-usapan naman natin yung sign convention nila. So, ang Mohr circle, ginagamit kasi yan sa struct pati na din sa geotech. So, magkaiba sila ng sign convention. Pero dito pa lang, sasabihin ko na sa inyo, regardless kung ano gamitin mong sign convention, mapastruct man yan o geotech, same pa din yung makukuha mong sagot dyan. Pero discuss na din natin. So, alam nyo naman na kung ano itsura ng compressive at tensile, di ba? So, sa struct, ang sign convention dyan is kapag compressive, negative. Kapag tensile naman, positive. So, yung usual lang. So, dito sa lower left part natin na stress element, compression yan o tension. So, since ni-UUP yung element natin, so compression yan. So, negative. Sa geotech naman, pagbaliktarin mo lang ang compressive stress, positive naman. Ang tensile naman natin is negative. So kung mapapansin niyo, positive yung compressive. Dahil kasi yan sa geotech, hindi naman natin ina-assume na under tension ang lupa. Kasi nga ang lupa natin is di ba, tumatanggap palagi yan ng bigat ng building natin. So nako-compress yung lupa. Kapag nagkaroon tayo ng tensile stress sa lupa, tayo dyan, nagkakaroon ng settlement yung building natin. Pero kung kayo nag-aaral, kakabisaduhin nyo pa ba parehas yan? Siyempre, mas maganda kung hindi na. Kabisaduhin mo lang isang sign convention dyan, mapastruct man o sa geo, goods ka na. E di kung sa struct kinabisado mo, baliktarin mo lang sign yan, okay ka na kaagad. So okay na tayo sa sign convention ng normal stress. Ngayon naman, dito naman tayo sa shear stress. Ang sign convention naman ito is kapag clockwise, negative. Kapag counterclockwise naman, positive. So, paano natin malalaman yung ikot kung clockwise o counterclockwise? Ganito lang yan. Tignan mo yung shear stress, tapos i-connecta mo lang sila sa isa't isa. Oh, sa case na to, ano ba yung nabuo nating ikot? Di ba clockwise? Or kaya, isa pang pwede nyong gawin dyan, pag-connectayin nyo lang yung head at yung tail, parang ganito. So, ang nabuo nating ikot, is clockwise, di ba? So, ang sign convention pala dito is negative. So, okay na tayo sa sign conventions ha? So, solve na natin. So, unang tanong sa atin, ano daw yung major principal stress? So, unang step natin na dapat gawin, plot muna tayo. Ganito lang gagawin nyo ha? At paulit-ulit lang to sa mga problems related sa Mohr circle.
So lagay muna natin yung sign convention para matandaan nyo at gamitin na lang natin sign convention ng geotech para nasa right side tayo sa pagplot. Pero kahit gamitin nyo yung sign convention sa struct, same pa din naman yung makukuha yung sagot dyan. Pero anyway, una nyong gagawin dyan pag nagsosolve kayo ng ganito, drawing muna kayo ng X and Y axis. Yung Y axis, ang nire-represent niyan is yung shear stress. Yung x-axis naman natin, ang nire-represent niyan is yung normal stress naman natin. Ngayon, focus tayo dito sa stress element natin. Tapos, di ba sabi ko kanina, bawat faces niyan magkakapares? So, unahin na natin tignan tong vertical face natin. Meron tayong normal stress na 90 kPa, tapos meron din tayong shear stress naman na 60 kPa. So, ano gagawin natin? Plot lang tayo. Di ba meron tayong X and Y pag nagdodrawing tayo ng ganito usually? Kaso nga lang, ano ba sabi ko kanina? Yung X and Y axis natin dito, nagre-represent yan ng shear and normal stress. Yung X axis natin, normal stress. Yung Y axis naman natin, shear stress. So okay tayo dun ha. So meron tayong normal stress na 90 kPa. Tapos meron din tayong shear stress naman na 60 kPa. So, 90 tsaka 60. Ngayon naman, check natin sign convention. So, itong normal stress natin, kinocompress yung element natin. So, positive. Tapos, eto namang shear natin, paano gagawin? Iko-connectan lang natin yung head at tail para makita natin yung ikot. So, ano ikot nito? Clockwise. Ano ba pag clockwise? Negative, di ba? So, negative 60. So, since meron na tayong points, plot lang natin siya sa graph natin. So, X na 90, tapos Y na negative 60. So, nandito yung point natin. At ang points na yan ay 90, negative 60. Tapos, lagyan lang din natin ng label. Lagi nyong tatandaan ha, lagyan nyo ng label palagi. Hindi pwedeng walang label, ginagaya mo sa'yo eh. So, anong face yung una nating tinignan? Yung vertical face. So, lagay lang natin V. So, next naman is yung horizontal face natin. So, meron tayong 115 na normal stress tapos 60 naman na shear stress. So, ganun lang ulit. Ang XY natin is nagre-represent ng normal at shear stress. So, yung 150 kPa natin, ano ginagawa sa element? Di ba pinipisil niya lang din yung element natin? So, compression, positive. Positive 150 kPa. Tapos next naman is yung sa shear. So connect lang ulit natin yung ulo sa buntot. So anong rotation? Counterclockwise. Positive. So positive 60 kPa. At since meron na ulit tayong points, plot na ulit natin yung sa graph natin. So 150 na normal stress, tapos shear stress na 60 kPa na positive. So nandito yung point natin. 150, tsaka 60. Tapos, labelan lang ulit natin. Anong face tong tinignan ulit natin? Horizontal face. So, labelan lang natin ang H. So, lakayin lang natin para intense. Tapos, second step natin, kapag may points na kayo, gawa lang kayo ng circle. Dapat yung points na yan, nadadaanan ng circle. Or kumbaga, dapat nasa circumference ng circle natin. Ngayon, pagka-drawing nyo ng circle, connect nyo lang yung dalawang points na yan. Pag kinonect mo yan, yung linyang mabubuo niyan is yung diameter na ng circle mismo. Okay? Tapos kanina, di ba ang sabi ko, ang kailangan nyo lang ditong baon is geometry at trigonometry. So, pakita na natin. Ano ulit yung horizontal distance na to from origin to the point ng vertical face natin? 90. Ayan, nasa baba. Tapos, ano naman tong horizontal distance na to ng origin natin to horizontal face naman natin? 150. So, kung 150 to, tapos eto naman is 90. So, 150 minus 90 lang yan. So, ang difference ng horizontal distance ng vertical at horizontal face natin is equal lang sa 60 kPa. So, gumagawa lang tayo ng triangle ha. So, goods na tayo ha. Nakasunod ha. Tapos, ano naman tong vertical distance na to kung saan 0 yung shear papuntang horizontal face natin. Y-coordinate lang yun ang horizontal face natin ha. So, 60 kPa.
Tapos, ano naman tong vertical distance na to, papunta naman sa vertical face natin. 60 din. Y-coordinate lang din yan ng vertical face natin. So, y-coordinate lang yan ng horizontal at vertical face natin ha. Gumagawa lang tayo ng triangle. So, kanya-kanyang imagination lang to actually o kanya-kanyang diskarte lang talaga to sa paggawa ng triangles. So, kung may naiisip kayong ibang way, wala yung problema. Ang mahalaga naman talaga is same pa din o tama pa din yung sagot natin sa dulo. Basta ikaw bahala dumiskarte kung paano ka makakapag-project o makakagawa ng triangle sa illustration natin. Wala yung problema. Pero ang pinakamagandang gawin kasi talaga dito palagi sa problem ng Mohr circle is isolve muna natin tong diameter. Pero anyway, 60 plus 60, so ang height na yan is 120. So nakabuo na tayo ng isang triangle. So focus naman tayo dito sa triangle na to. So since horizontal, pati vertical lang naman yung lines na yan, matic, right triangle lang yan. So kunin natin yung x or yung hypotenuse, Pythagorean lang tayo. So x squared equals 60 squared plus 120 squared. So, ang lalabas na value ng x natin is equal lang sa 134.1640789 or simply 134 kPa na lang para malinis tayo. So, ayan yan yung hypotenuse. Yung hypotenuse na yan, ayan yung linya nagko-connect sa vertical at horizontal face natin. Na bang sabi ko kanina, yung linyang yan or yung hypotenuse na nabuo natin, ayan na yung diameter mismo ng circle natin. So, meron pala tayong diameter na equal sa 134. Ngayon, ang susunod na magandang gawin naman natin is locate lang natin yung center ng circle natin or ng Mohr circle natin. So, turo ko na yung shortcut Ang gagawin mo lang dyan para makuha mo yung coordinates or location ng center ng circle natin, average mo lang yung x-coordinates ng horizontal at vertical faces natin, makukuha mo na agad yung x-coordinate ng center ng circle natin. Tapos ganun din naman para sa y-coordinate ng center ng circle natin, average mo lang din yung y-coordinates ng horizontal at vertical faces natin. At pag ginawa mo yon, makukuha mo na agad yung location ng center ng circle natin. So gawin na natin. So yung x-coordinates sa horizontal at vertical face natin is 90 plus 150 over 2. So, equal lang yan sa 120. So, ang horizontal distance natin papuntang vertical face is 90, di ba? Tapos, ang horizontal distance naman natin papunta sa horizontal face naman natin is 150. Tapos, nandito naman daw yung x-coordinate ng circle natin na equal naman daw yan sa 120. So, disclaimer lang hindi ito na-scale, pagpasensyahan nyo na. So, anyway, okay na tayo sa x-coordinate ng center natin. Ngayon naman, y-coordinate naman yung solve natin. So, average lang ulit. So, y is equals to 60 yung sa horizontal face natin. Plus y-coordinate naman ng vertical face natin na negative 60 over 2. So, ang value niyan is 0. So, ang coordinates pala ng center natin is 120, 0. So, kung ganun pala, ito yung 120 x-coordinate ng center natin. Tapos ang y-coordinate naman daw natin is equal lang sa 0. So, baba lang natin. So, 120, 0. So, ang susunod naman na gagawin natin is etong diameter, gawin lang nating radius. So, 134 divided by 2, equal lang yan sa 67. Ano bang alam natin sa radius, di ba? Hindi ba't ang radius, nakakonekta lang yan sa center ng circle natin palagi. Tapos kapag inikot mo yan na parang kamay ng orasan natin, same lang yung magiging value niyan. Basta from center hanggang circumference ng circle natin, pare-parehas lang ng value yan. So 67 pa din. Alam niyo naman na yun, di ba? Pero nirecall lang natin. Ngayon, ang unang tanong sa atin is ano daw ang major principal stress. So pag sinabing major principal stress, tinatanong lang yan kung ano ang value ng nasa pinakadulo ng Mohr circle natin along x-axis. Or kumbaga, ano yung maximum normal stress na nararanasan ng object natin. So, eto yung tinatanong sa problem. Ano daw yung value niyan? Kung yun lang pala, di basic na lang to.
kailangan mo lang makarating sa dulo ng circle natin. So, paano gagawin? Ganito lang. Ano yung distance ng center ng circle natin? Diba? 120. E di mag-add ka lang dyan ng value ng radius natin, mapupunta ka na agad sa point na hinahanap natin. E di kung ganun pala, 120 plus 67 equal lang yan sa 187. So, ang sagot ay C. So, di ba basic na basic, add-add lang tayo? So, ngayon naman, ang tanong naman sa atin, ano naman daw ang shear stress at normal stress sa plane AB? So, balik lang ulit natin yung stress element natin. So, mahalaga din to makinig. So, eto yung plane AB natin, di ba? Tapos, meron daw angle yung plane na yan na 45 degrees with respect sa horizontal face natin. So, ganito yan kunwari, initially tapos biglang trip ng gumawa ng tanong, nirotate niya yung plane AB na pa ganito. Nung ginawa nila yan, dyan na nabuo yung 45 degrees. So, anong rotation ng pag-ikot? Hindi ba counterclockwise kasi parang tumayo? So, ulitin ko from initial, nirotate nila, naging 45 degrees. Anong reference? Yung horizontal face natin. Paano nila inikot? Pa-counterclockwise. Paano naman pag ganito? Pag ganyan, yung reference naman yan is yung vertical face natin. Paano naman yung rotation? So, counterclockwise pa din. So, pwede nyo isipin na yung vertical face natin sumandal o nag-lean back. Kaya nagkaroon ng angle na 45 degrees naman. So, paano ikot nun? So, ikot niyan, counterclockwise. So, tandaan nyo yan pero para mas klaro, pwede nyo isipin na ganito yan. Klaruhin lang natin kasi dito naliligaw yung mga nagre-review kaya kailangan natin ipaintindi sa inyo. So, initially, kunwari, eto yung plane AB. Tapos, biglang ni-rotate ng ilan? 45 degrees with respect sa horizontal. Ano ba yung ikot niyan? Hindi ba't pa counterclockwise? So, yung plane AB natin is umikot from horizontal face natin pa counterclockwise ng ilang degrees. 45 degrees. Okay? Gets yun So, bakit ko sinasabi to? Kasi ayun yung magiging reference natin pagpasok sa Morse circle. So, ano yung reference ng plane AB? Yung horizontal face. So, ibig sabihin, simula sa point na to, umikot ng 45 degrees yung plane AB natin. Paano yung rotation? Pa-counterclockwise. So, kung pa-counterclockwise, di simula dito sa horizontal face natin, iikot lang tayo pa-counterclockwise ng ilan daw? 45 degrees. Kaso yung angle sa stress element natin, kapag pinasok na natin sa Morse circle, palagi yan naka-times 2. So kung 45 degrees daw yung plane AB, 90 degrees na yan kapag pinasok na natin sa Morse circle. So palaging times 2 tandaan nyo na yan. Bale, kunwari, kung 50 degrees yung nasa stress element natin, magiging 100 degrees naman yan kapag pinasok natin sa Morse circle. So palaging times 2. So, nandito pala yung plane AB natin. 45 degrees daw. So, 45 times 2, 90 degrees tong angle natin pagdating sa Morse circle. Ngayon, ano na gagawin natin? Di geometry o trigon na naman tayo. Gawa-gawa lang tayo ng triangle. So, ano tanong sa number 2? Shear stress daw sa plane AB. So, kapag ganun yung tanong, tinatanong lang yan yung y-coordinate ng plane AB natin. Pag sinabi namang normal stress sa plane AB natin, tinatanong naman yan yung x-coordinate naman ng plane AB natin. So pagdating dito, kayo na bahala kung paano nyo didiskartehan yan isolve. Pero kung ako nagsasolve niyan, ganito gagawin ko dyan. So magpro-project lang ako dito ng vertical line from the horizontal face natin at kukunin ko tong distance na to. So ang hypotenuse na nabuo natin, di ba, is yung radius lang ng circle natin na 67. Tapos, meron din tayong isang leg na horizontal. Ang tanong, alam ba natin yung distance na yan? So, alam natin yan. Di kung eto ay 150, tapos eto naman ay 120, di 150 minus 120, makukuha na natin yung distance na yan. So, ang sagot ay 30. So, lagay na natin. So, right triangle na naman to Focus tayo dito. So, pangalanan na lang natin to as theta. Tapos, eto namang angle na to is gawin na lang nating alpha.
At ayan yung kailangan nating makuha para makuha yung x and y coordinate ng plane AB natin na siyang ang hinahanap sa problem. Ngayon, alam naman natin na sa circle, di ba? Ang isang rotation o ang isang ikot niyan is equal sa 360 degrees. Pag ang nilakbay mo naman ay kalahati lang, ang angle na mabubuo mo naman dyan is 180 degrees lang. So kung ganun pala, para makuha pala natin tong alpha, edi kunin lang natin tong angle na to. Ilan to? 180. Tapos ibawas lang natin yung theta na masosolve natin sa triangle na yan. Tapos bawas ulit tayo ng 90 degrees na yung angle naman ng plane AB natin sa Mohr circle with respect sa horizontal face. At kapag ginawa natin yan, mag-i-equal na yan sa alpha na kailangan nating value. So gawin na natin. So kunin muna natin tong triangle na to para makuha natin yung theta. So paano to? Right triangle. Tapos meron tayong adjacent sa angle natin na 30, tapos hypotenuse naman na 67. So adjacent over hypotenuse lang. Edi ka. Kaso lang, ang hinahanap sa atin is yung angle. So ang gagawin lang naman natin dito, inverse lang natin ng cosine, tapos quantity ng 30 na adjacent over hypotenuse na 67. So, magiging value ng theta natin is 63.4 degrees. So, salpak na natin. So, pag sinalpak natin yan, ang makukuha nating value ng alpha is equal lang sa 26.6 degrees. Ngayon naman, kailangan lang ulit natin gumawa ng triangle. Gamit naman yung triangle na may alpha para makuha natin yung values na kailangan natin. So, sa point AB, project lang tayo dyan ng vertical line. So, another triangle na naman to. So, yung vertical na yan, ayan na mismo yung value ng shear stress sa plane AB natin na tinatanong mismo sa problem. So, right triangle na naman. Kunin natin yan, tapos solve na natin yung shear. So, sine lang yan, di ba? Opposite over hypotenuse. So, sine 26.6 equal sa opposite na shear or vertical distance ng plane AB over yung hypotenuse naman natin na 67. So, rearrange lang natin at kapag sinimplify natin yan, ang lalabas na value is 30 kPa. So, ang sagot ay B. So, okay na tayo sa shear ah. Ngayon naman, yung normal stress naman sa plane AB. So, saan yun? Eto yun. So, pangalanan na lang natin yung Z. So, paano natin kukunin yan? Basic lang din. Kumpletuhin muna natin yung triangle. So, itong distance na to, alam ba natin? So, hindi pa. Tawagin na lang natin siyang x. Ngayon, kung x to, at ito naman ay z, at yung buong yan ay z plus x, saan equal yan? Hindi ba't ito lang yan, yung center mismo ng circle natin? So, kung ganun pala, para makuha pala natin tong z or yung normal stress sa plane AB, kailangan lang natin isubtract yung x sa value ng x-coordinate ng center ng Mohr circle natin na 120 naman yung value. So kung ganon, solve na natin yung x. So adjacent over hypotenuse naman tayo. Gamit pa din yung triangle natin sa kaliwa, so cosine 26.6 equal yan sa adjacent na x over hypotenuse na 67. So rearrange lang ulit natin at kapag sinimplify natin yan, ang makukuha nating sagot is equal sa 60. So kung 120 tong center ng circle, tapos ito namang x natin is equal nga lang sa 60, edi ito palang z natin is equal lang yan sa 120 minus 60. So ang value ng z natin is 60. So ang sagot ay D. So last question naman tayo, ano daw ang maximum shearing stress natin? So, linisin muna natin lahat, tapos ito yung pinakamadaling tanong sa problem. Kapag sinabing maximum shear stress, palaging ayan lang yung pinaka nasa tuktok ng circle natin. Dahil dyan yung highest point eh. Highest point, malaki yung shear stress. Ang tinatanong, maximum shear stress, so kung pinakatuktok pala, di eto lang yan. Ano ba yan? Hindi ba radius lang yan ng circle natin? So, kung ganun pala, kanina pa pala natin na-solve tong number 4. Kaya ang sagot ay 67. So, di ba basic lang, puro triangle lang at geometry. So, ganyan lang mag-solve ng Mohr circle, procedural lang. Hindi mahirap yan kasi hindi mo naman kailangan mag-isip ng malalim. So, kung may katanungan kayo,
comment nyo lang at sasagutan natin yan. Pero dito lang muna tayo sa ngayon, no? Sana nagustuhan nyo at nakatulong at sana din naintindihan nyo. At huwag nyo na din sana kalimutan mag-subscribe at mag-like ng video natin. So, yun lang muna sa ngayon. This is Engineer Cruz at lagi nyong tatandaan na mas maganda kayo at mas gwapo kayo kapag may alam kayo. Yun lang, salamat.